Nag-deploy ka pa sa Marawi. Yes, sir. Kasama kami sa Scarborough. So pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Mga boss at sa mga kapamilya nating manggagawa, nandito tayo sa harap ng ABS-CBN dahil hindi na matiis ng mga manggagawang driver ng ABS-CBN yung pangwawalang hiya at pang-aabuso sa kanila ng management sa katauhan ng pamilya Lopez, lalong-lalo na yung demonyong si Gabby Lopez at si Carlo Katigbak. Itong mga manggagawang driver ng ABS-CBN, yung kontrata at pinirmahan nila na trabaho dito sa kumpanya ay bilang mga driver. Pero sa aktwal, sila rin ay gumagampan bilang mga assistant cameraman. So dinideploy yan sa iba't ibang lugar. At ang kapalit na bayad doon sa kanilang pagiging assistant cameraman ay 100 piso lang. 2025. Bumiyaya ako ng Ilocos Norte sa Bigan. 3 kami, ako, reporter, saka cameraman. 10 oras. Ang pahinga ko lang doon, kumain, saka magkape. Ako lang mag-isang driver, 10 hours. Ratsada yan. Yes, sir. Pagdating doon sa location, pagbaba ko ng sasakyan, automatic yon, assistant cameraman ka na kagad. Yung tripod, sir, hindi lang 1 kilo yun. Mahigit 10 kilo, sir. Tapos may dala pa akong extra battery. Yung extra battery, mahigit 1 kilo. 2 battery yun, 2 kilo, another 2 kilo. Tapos may kable pa, may microphone pa. Lahat yun kayo nagkakarga? Opo, sir. Ako lang magkakarga nun, magbubuhat. Pagdating doon sa loob, hindi ako pwedeng umupo lang pagmasdan yung cameraman habang nagsushoot. Nandun lang ako sa likod niya lagi. Hindi pwedeng mawalay ako sa kanya kasi dala-dala ko yung microphone Bayad sa akin, 600 minimum lang. Saan ka pa na-deploy? Mga bagyo. Driver assistant cameraman din ako noon. Ipapasuggest mo na lang, mananalangin ka na lang. Sana huwag ako madisgrasya. Tapos ang bigay lang, 100 piso. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Naikot ko yung buong Pilipinas dito sa deployment. Una, ang bit namin ngayon ay yung defense. So mga kinukover namin yung West Philippine Sea, yung mga balikatan, pagsasanay sa atin mga kasundaluan. Yun ang kinukover namin. So, nakapunta ka na sa Scarborough. Opo. Sakay ako ng Coast Guard. So, pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Sa mga Lopez, tingnan nyo kaming mga nasa baba kasi kasama kami sa paghihirap kung paano kayo kumikita. Andirito kami sa lahat ng pagtatrabaho, lahat ng hirap, lahat ng delikado. Kasama kami. Pero ang bayad lang ng ABS sa amin is 100. Bigay nyo sa amin yung nararapat na dapat na matanggap namin bilang isang regular na empleyado. Ngayon mga boss, ang ginagawang dahilan ng pamilya Lopez at ni Carlo Katigbak ng ABS-CBN ay nalulugi na daw yung kumpanya. Kaya hindi nila maibigay yung mga benepisyo at mga karampatang pasahod sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa mga report, merong 100 milyong piso hanggang 1 bilyong piso na paghahati-hatian lang ng 15 individual na top management ng ABS-CBN para dun sa tinatawag nilang retirement benefits. Ano yun? Sinasabi nyo, lugi ang kumpanya pero paldo ang management, yung pamilya Lopez at si Carlo Katigbak. Tapos yung mga manggagawang driver at mga manggagawa ng ABS-CBN ni hindi man lang mapasahod ng tama ng kumpanya. Kaya ngayon mga boss, ang gagawin natin ay una, naasistehan na natin yung mga manggagawa na mag-file ng kaso sa DOLE NLRC. At pangalawa, magpa-file tayo ng House Resolution para imbestigahan yung mga possible violation sa basic labor standards ng mga manggagawa. Ngayon mga boss, alam natin na babanggain natin isa na namang oligarko, bilyonaryo, pamilya Lopez. Maraming mga abogado yan, magagaling na mga abogado. Pero hindi tayo natatakot na bumangga at sumagupa sa pamilya Lopez kahit pa oligarko at bilyonaryo yung mga yan. Tara na, kamanggagawa.